Paano mo ba mabibigyan ng tamang solusyon ang mabibigat na problema sa negosyo mo? Nung estudyante pa tayo, bawal tayo magkamali at humingi ng tulong sa oras ng examination na karamihan sa nilalaman nun ay mga problema na kailangan natin bigyan ng solusyon. Ang mabibigat na problema sa negosyo mo. Nung estudyante pa tayo, bawal tayo magkamali at humingi ng tulong sa oras ng examination na karamihan sa nilalaman nun ay mga problema na kailangan nating bigyan ng solusyon. Subalit sa ngayon, sa pagninegosyo, pwede tayo magkamali ng paulit-ulit at humingi ng tulong sa ibang tao para mas mabigyan natin ng tamang solusyon ng problema sa negosyo natin. Basta huwag kang titigil sa pag-solve ng problema, ha? Paano nga ba malalaman kung hindi mo na nga kayang mag-solve ng problema at talagang hindi ka para sa negosyo na yun? Malalaman mo yun, una, kung ipinanalangin mo sa Diyos ang negosyo mo. Pangalawa, kung masaya ka sa negosyo mo sa pagbibigay value at kapakinabangan sa mga tao na nangangailangan ito. Pangatlo, hindi mo pangunahing layunin ang pera, kundi ang kasiyahan mo ay makapagbigay ng value sa mga tao may kailangan ng produkto o serbisyo mo. Pag ganun ang nasa puso mo, tataas ang level ng quality at brand mo. Magkakaroon ka ng matibay na relasyon sa lahat ng customers mo. Kusang dadaloy ang maraming pera sa negosyo mo na kahit gayahin ng iba, walang makakagaya o makakapantay sa iyo. Sa puso nanggagaling ang totoong karunungan na makapagbibigay solusyon sa mabibigat na problema sa negosyo mo. Dahil yun ang sinabi ng Diyos kay Haring Solomon sa Biblia. Unang Hari 3, talatang 12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Si Haring Solomon ang pinakamatalinong taong nabuhay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Siya ang pinakamatalinong taong nilikha ng Diyos. Sa puso, binigyan siya ng matalino at pantas na puso. Kaya ang tunay na karunungan nanggagaling sa puso. Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pinagpapaniwalaan yung utak mo. Alam mo, magulo yung utak ng tao eh. Tinutokso ng demonyo yan. Nililigaw ng demonyo yan para lalo ka magkamali at mahirapan ng mahirapan. Kaya pagtiwala ka sa Diyos, manalangin ka at bibigyan ka ng karunungan niya sa puso mo at bibigyan ka niya ng pantas at matalinong puso sa pagresolba sa problema mo. At yan ang totoong sagot at solusyon sa lahat ng problema may encounter mo.